Isang sikat na singer may banat kay Vice President Sara Duterte. At ito, totoong sakit ni Marcos Jr. ay inireveal nitong isang doktor. Grabe, grabe. At ito nga daw dapat daw matest daw yung example ng dugo na pina-check up nung nagpa-check up si PBBM. Naku po, mukhang magkakaalaman na. Alam naman ho natin na matagal nang nire-request ang taong bayan na magpa-hair follicle test itong si Marcos. Kung makukuha yung dugo ni Marcos doon sa example or sa kanyang pagpapa-check up nung nakaraan, malalaman na natin kung siya ba ay gumagamit ng pulburon o hindi. Maganda to. Maganda to, guys. Paano kaya makuha yung dugo doon? Dapat may kumuha ng dugo doon. Para tawag dito, para alam na natin kung kung siya ba ay nagpupulburon o hindi. Sangayon ba kayo niya, mga banateros, mga kabiyaya? Siyempre, bago natin to simulan itong mga nagbabagang mga balitang ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel dahil alam niyo po, ang Banateros Brothers ay ginugurgur. Oo, bumaba po ang mga views namin dahil kami po ay pinapa-report ng mga anti-Duterte. Kaya sana po ma-share nyo ang mga video namin ng mga Banateros Brothers at mga yung napapanood yung mga balita sa SMNI. So yun, no? So simulan na natin to. Saan na ba yan? Unahin na natin ito. Ayan. Ay, ubo pa more. Noon pa sa Senado, gusto niya nang tumistigo sa Blue Ribbon Committee pero hindi siya pinayagan. Grabe, no? Ito ata yung simula ng Ito ata yung simula na tawag dito. Ito ata yung simula na biglang umalis na si Saldico sa bansa natin. At nung parang gusto niyang tumistigo na laban kay Marcos Jr. at Martin Romualdez, hindi siya pinayagan. At sa halip ay pinalabas na lang siya ng ibang bansa. Yun ang maling-maling ginawa naman ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Diba? So ngayon, paano na nila mapapauwi si Paano na nila mapapauwi itong si Saldico ngayon? Hindi na nila kayang pauwiin yan. So paano na lang, diba? So parang ang mangyayari nito baka magkakaroon sila ng baka antayin na lang talaga nila mahuli si Saldico. Pero kung noon pa lang, ewan ko ba? Kung noon pa lang, at saka mas gugustuhin ko na rin siguro na hindi ka na rin humarap sa Senado. Dahil kung nagkataon na humarap ka sa Senado at si Soto at Lacson na yun nandun, wala rin mangyayari. Katulad ng mga nangyayari ngayon, si Bernardo na dapat nakakulong at dapat mas usigin pa kung sino pa yung mga nalalaman niya mga totoong mastermind sa flood control scam, hindi masyadong iniimbestigahan. Tinuturing pa nga nilang bayani. So ganun din ang mangyayari sa inyan. Ganun din ang mangyayari kay Saldico. Sa oras na tumayo itong testigo si Saldico laban kay Marcos Jr. at Martin Romualdez. Ano na naman to? Matutulad to kay Gutesa. Na iimbestigahan na naman. At baka mas mahirap pa niyan, baka ipapatay ka na nga. Mas okay na yun nandiyan kasi ibang bansa na ilalahad mo lahat. Hindi katulad nung nandito ka sa Pilipinas. Kaya ako mas gusto ko na nandiyan na lang siya sa ibang bansa. Samantalang, ito na nga si paring Vice Ganda. Oo, ang pambato ng mga Pinklawan. Sabi niya rito, Vice Ganda, hindi ako tatakbo sa politika. Dapat lang. Magandang desisyon yan. Yan ata ang pinakamagandang desisyon ni Vice Ganda sa buong buhay niya. Kasi ito Vice Ganda. Kasi ito si Vice Ganda ito yung napipisil ng mga dilawan, mga Pinklawan na magiging pangbato nila kay BP Sara. So, kagaya ng katanungan ni Sir Jack, kung halimbawang maging presidente si Vice Ganda, sino yung first lady? Si Ayon ba? Si Ayon ba yung first lady?
No? Ang hirap nun. Si Ayon yung magiging first lady ni Vice Ganda, anak ng Teteng. First time ever na magkaroon ng first lady ang isang presidente na lalaki. 'Di ba? First man. Pwede rin. Tsaka ito wag ka na rin talagang tumakbo kasi biruin mo si Lenny nga hindi mo napapanalo, ikaw pa kaya. Wag na, tama na yan, diyan ka na lang. Magpatawa ka na lang magpatawa dyan. Hindi namin kailangan ng dalang-dala na nga kami sa namumuno ngayon tapos dadagdag ka pa. Huwag ganun. O eto, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim na ang de facto martial law. Hindi man deklarado pero nararamdaman natin. Sabi yan ni Congressman Leandro Libiste. Tsaka obvious naman na talaga na talaga na ngayon martial law na. Kasi nung panahon ng martial law na idineklara ni Senior Marcos, ang una niyang ginawa is katulad din ngayon. Kinokontrol ang media, pinapatahimik ang mga hindi sangayon sa kanya, 'di ba? At inililihis lagi yung issue na dapat ay nasa kanila. So ang pinagkaiba lang ngayon, may mga vlogger. O 'di ba, kahit kaming mga vlogger pinapatahimik din kami. Tapos ang panglaban din nila is kapwa din namin mga vlogger ngayon mga bayarang vlogger diyan na nasa tabi-tabi. So talagang kung malawak ang pangunawa, talagang makikita natin ngayon na martial law na. May martial law talagang nagaganap. Sige, tingnan mo kapag ikaw ay pag ikaw ay hindi sang-ayon sa sinabi nila, puta na, bukas ang makalawa, kulong ka. Tingnan mo lang yung ginawa kay Bong Revilla. Hindi pumirma yung pamilya ni Bong Revilla sa impeachment ni BP Sara. Anong ginawa sa kanya? Hindi siya nanalo. Hindi siya ipinasok ni Marcos. Diba? Nilaglag siya sa Comelec pa lang. So pangalawa, kinasuhan siya na ngayon. Pinakulong siya nang wala namang ebidensya laban sa kanya. Samantalang yung kay Martin Romualdez, ang daming ebidensya, ang daming tao na nagtuturo sa kanya. Yun yung masaklap dyan Biruin mo ang nangyayari ngayon kung sino pa yung mga itinuturo katulad na nila Bernardo. Alam ko si Bernardo. Kung si Cabral nga meron si Bernardo pa kaya. Halos iisa lang naman ng files ni Bernardo at ni Cabral. So kung ibig sabihin na lumalabas ang pangalan ni Martin Romualdez doon kay Cabral, what if pa kay Bernardo? Diba? Ganun lang kasimple yun Kaya ngayon ang nangyayari talaga is talagang kukontrolin ka para lang wag kang makapagsalita. Katulad nung ginawa sa SMNI, diba? Tinanggalan ng prangkisa. Si Pastor pinakulong sa walang dahilan. Hindi pala pinakulong. Hinasuhan si Pastor nang wala ding ebidensya na maipakita. Hanggang ngayon, nakakulong si Pastor. Wala pa rin ebidensya ipinapakita. Puro hearsay lang. Sinabi ng babae na kesyo ganyan. Tapos yung isang witness, bumaliktad pa. Diba? Bakit ba ginagawa kay Pastor yan? Kasi nga, against din si Pastor sa mga pinaggagawa ng administrasyon ngayon. Si Pangulong Duterte. Bakit kinidnap? Bakit dinala sa ICI? Kasi nga hindi rin against din si Pangulong Duterte sa administrasyon. So lahat nga halos Libiste, Kiko Barsaga at iba pa. Kaming mga banatero, si Bay, daming kaso. So lahat naman yan, talagang yan ay isa ng parte ng martial law. Kaya ngayon talaga ay meron na talaga. Noon, simula pa naman noon, hindi na parang magugulat pa or masyasyak na may martial law na. Ito ay the silent martial law nga kung tawagin nila. Kaya dito tama si Congressman Libiste. At eto na nga, speaking of election kanina, Garcia, mga botante ang dapat sisihin sa gulo ng bansa. Hayop na yan.
Kami na nga yung nabudol, kami pa yung sisisihin ngayon. Butay na. Kaya nga kami bumuboto ng presidente para may tiga-ayos ng gusot sa bansa eh. Tapos kami ngayon ang sisisihin. Ayop na yan. Wala talagang kwenta yung namumuno sa bansa kaya talagang nagkakagulo. Yun, Garcia. Hoy, shoutout sa Chairman George Garcia. Kamusta na yung yung 9 billion na para sa barangay and SK election? Natanggap mo ba o hindi? Kamusta na din yung 150 million na ginastos nyo at doon sa mga binasuran yung balota? Kamusta na? At kamusta na din yung isang kandidato na binayaran ka daw? 'Di ba? At yung overvoting na 18 million, kamusta na? Ang dami mo nang pinasukan ng mga issue, Chairman George Garcia, pero yung dapat na issue na kaharapin mo, hindi mo pa rin sinasagot. Ang galing mong kupal ka. At eto pang isang tanga. DBM Yusek Libaran nagsampa ng 4 counts ng cyber libel laban kay Maharlika. Sarap ng luya. Ay, nakakatanga ngayon, no? Sorry, alam mo, hindi ko naman kinakampiyan si Maharlika at lalong hindi ko kilala to. Pero magsasampa ka ng kaso sa Pilipinas laban kay Maharlika, ay nasa ibang bansa yun eh. 'Di ba? Paano siya haharap sa kasong yan? Ito, hindi ko pinagtatanggol si Maharlika. Alam niyo naman, minsan binabanat-banatan ko si Maharlika. Dahil nga minsan OA na yung mga pinagsasabi niya. Pero dito, magsasampa ka ng kaso kay Maharlika, tapos, asan siya? Nasa Amerika. So, paano mo siya maano yan? Ewan ko ba? Nagsampa ka pa ng kaso, hindi parang wala lang din yan. Oh, eto malupit. Ang tatlong tanga. Tinitingnan nun nila yung bagong bukas sa Senado ng Museum ng mga Adik. At pinamumunuan po yan ni Father Pavli na mahilig sa mga sexy videos. At nandyan din si Bam Aquino na susunod daw na yan daw ang mga pambato ni ilang Vice President at President na mga pink sa ilawan. At nandyan din si Anli Virus na mukhang paa. Pero in fairness, blooming si Anli Virus ngayon ha. Oo, dati pa welga tapos ngayon senador na. Senadora na. Sana all. Kaya ang daming nahikay, kaya ang daming gumaganon-ganon ngayon eh. Kasi balang araw, baka gusto rin nila maging senador eh. Utangin lang yan, ano. Sinamba yung bungunong adik yun. Tsaka ano yung tinitignan nila? Ano yung puti? Sabi, puti din pala ang ulo natin. Sabi ng tatlo, ganito pala itsura natin pag namatay. Si Bam, lungkot na lungkot si Bam, oh. Lungkot yarn. Ito, bangag yarn. Ay, sorry. Ramdam at nakikita ni Marcos Jr. kung paano inabuso ang pondo ng taong bayan. Buisit. Ramdam mo pala, hindi mo abatay mo pakulong pinsan mo. Sira ulo. Puro ramdam eh. May bagong kataganan naman kayo ha. Dati wala kayong alam. Tapos nagulat. Ngayon naman, meron naman naramdaman. Buta na, nung klaseng pakiramdam yan sa'yo, Marcos. Bagay, di ba, nararamdaman mo naman yung tatay mong matagal ng patay? Nakakausap niya pa nga daw eh. Tapos ngayon, may nararamdaman ka na naman na hindi namin nararamdaman. Ang hirap mong kabanding. Tangina, buti na sila sino ba yun? Sila Big Boy, sino ba yung mga ni-reveal ni Amy Marcos na kabanding nito lagi? Buti na pagtsatsagaan ka, no? Hirap kabanding nitong taong. Oh, eto na si Boy Dila.
Kung naniniwala tayo na talagang masama si dating Pangulong Duterte, mas masama si VP Sara. Ang inang yan. Ganito lang pala yan. Sige, babalikan kita, Benny Abante. Kung naniniwala kami na mas masama si Marcos Sr., di mas masama si Bongbong Marcos talaga. Bobo. Ang bilis ng rebat, no? Ha? So kung ganyan ang pananaw mo, ito naman din yung pananaw namin. Kung mas masama si Marcos Sr. nung panahon niya, di mas masama yung anak ngayon. Masaklap nga, bukod sa bayot yung anak, sorry. Ang mas masama pa dito, mas dihamak na mas masama yung apo at yung manugang. Manugang ba bilas? Ano ba? Si Lisa, asawa ni Marcos. So kaano-ano ni Marcos Sr. si Lisa. Ano ba yung tawag doon? Bilas or manugang? Kalimutan ko Baka bilas. Baka manugang, no? Biruin mo yon, mas masama pa rin talaga Marcos. Biruin mo masama si Marcos Sr. Mas masama si Marcos Jr., yung anak. Hindi nila alam, mas masama pa yung asawa at mas masama pa yung apo. Biruin mo, tinaguri ang The Pork Barrel King. Kung si Derrick Rose, sa mga millennials dyan, alam ko kakilala niyo rin kahit sa mga oldest. Kung si Derrick Rose ng Chicago Bulls, ang pinakabatang MVP sa kasaysayan ng industriya ng basketball world sa buong mundo, ang pinakabata naman na Pork Barrel King sa Pilipinas at sa buong mundo ay si Sandro Marcos. Alam mo, minsan kasi Benny Abante, minsan magdasal ka kay Satanas. Sabihin mo na bigyan ka ng kapiranggot na talino. Yung tipong magbibigay ka ng banat na hindi kayang balikan. Ito, simpleng banat mo Diba? Tsaka saan ka nakakita? Bagay, pare-pares naman kayo. Pati nung pare, dapat nagiging isang relihiyon na lang kayo ni Father Pabli. Yung pare na kasamahan kanina ni Larissa. Dapat isa na lang sila ng simbahan ni Abante. Total, pares naman kayo mga demonyo. Butak bulalo ang puta. Eto ba? Claire Castro, hindi natuwa sa payo ni Amy Marcos Jr. Ano ba yung payo ni Amy Marcos? Eto. Huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbigay ng payo. Huwag magpaka-plastic sa mata ng karamihan, sabi ni Auntie Claire. Putang ina, ibig sabihin mas papaniwalaan ka pa namin kaysa sa kapatid. Gago ka ba? Tsaka napanood ko yung video ni Amy Marcos. Wala namang biro dun. Tsaka anong karapatan mo na magsalita sa kapatid? Under ka lang Yusik ka lang Di ba? Ang tanong Auntie Claire, nahihiwagaan na kami sa'yo Hindi kaya totoo ang balita na ikaw ang the second lady? Kasi kung umasta ka, Auntie Claire, parang ikaw ang jowa ni Marcos. Ha? Hiwagaan na kami sa iyo kasi yung mga ganitong kataga, maano natin to maiintindihan natin kung manggagaling kay Lisa Araneta Marcos. Siyempre, asawa niya yun. Pero kung manggagaling sa hindi naman kaano-ano ni Marcos sa putang ng kutong lupa yan, na mukhang garapatang pagod. Garapatang pagod. Na mukhang garapatang pagod na bigla lang sumulpot dyan. Anong meron kayo ni Marcos Jr. na para magsalita ka nito sa mismong ate niya? Diba? Sumun tayo, luya. Sino ka?
Who are you, motherfucker? Tikler ha. Baka yung bali-balitang tinutumbungan si Marcos Jr., ikaw pala gumagawa nun ha. Baka nagsusuot ka ng ano ha, tapos sinutsurba mo kay King Agba ha. Ikaw, Tikler ha. Napag-ahalataan ka na namin ha. Ay, nako, Tikler. In love yarn? In love yarn? Na in love sa bangag eh, no? Galing. Eto pa. Vince Dizon, visa free ang pagpunta sa Ilocos Norte. Huwag kang matakot sa multo. Patay. Oo nga naman, no? Wala namang bayad. Wala namang visa pag pupunta ka ng Ilocos Norte. Hindi naman kailangan ng passport. Kailangan ba ng passport pag pala. Hindi, parang di ba? Okay naman kahit pumunta ka ng Ilocos Norte, hindi naman mahirap yun para kay Vince Dizon. Pero bakit hindi siya nagpupunta doon? Yung vlogger nga, buti pa nga magpasalamat ka doon sa vlogger kasi ni-reveal or tinulungan kayo sa pag-iimbestiga. Tapos ngayon mukhang masama pa yung vlogger, napasama pa sa paningin ni Vince Dizon. Kung kayo, ang laki-laki ng pondo nyo para sa pag-transpo kung saan-saan po kayong pupunta, yung vlogger wala nga masyadong pondo, wala kang pondo yun, pero nakakapunta. Ano ba yan? O baka gusto nyo lang sa Davao lang talaga kayo mag-imbestiga. Vince Dizon, naaamoy ka na namin ha. Iba na yan, Vince Dizon. Ligo-ligo din. Ay, sorry. Dito naman tayo. Ito, si Baklang. Ito pa, isang bakla. Gawin mo na lang artista si Trillanes. Gawa kayo ng pelikula. Baka kumita kayo. Sabi ni Boss Greco Bellica. Ba't ano naman pinagkukudanin to ni OG Diaz? Itong mga baklang to kaya ang babaw ng tingin sa inyo eh. Hindi, sa totoo lang, sorry yung ibang mga bakla, okay eh. Talaga masasabi mong nire-respeto mo sila. Ang mga panira, etong katulad nitong mga bayot na to. Diba? Ito yung panira eh, yung tipong utak galunggong. Yung purong burat, yung puro burat lang yung umiikot sa kaisipan nila. Kaya napapahiya yung community nyo dahil sa inyo eh. Oo nga, recruit mo na yun si Trillanes, gumawa kayo ng movie. Petrang Kabayo at si Petrang Bakya. No, kaya ang title ng ang movie nyo, Initin ng Kaning Lamig. O di ba si Kaning Lamig ang tawag kay Trillanes? Nubo na naman tuloy ako. O yan binigyan ko na kayo ng title, Initin ng Kaning Lamig. Mas maganda nga mag-Viva Max kayo ni Trillanes eh. Mukhang mas papatok OG Diaz. No, mukhang mas papatok 'yon. Mag-Viva Max kayo ni Trillanes. Tapos ang title, Initin ng Kaning Lamig. Atong bayot na to. Magsasabi mo. O eto. Palasyo o mapila, huwag gawing katatawanan ng kondisyon ni Marcos Jr. Wala naman. Sino ba natatawa kasi? Nag-aalala nga kami. Nag-aalala nga kami kung kamusta na siya. Kung malapit na ba siyang mamatay. Parang ano ba yung tawag doon? Ano ba yung tawag sa ganun? Parang nag-aalala. Oo, nag-aalala kami kasi 'di ba? Siyempre pangulo ng bansa, tapos may diversion, ano ba 'yan? Diversion yotrastic ba 'yun? No, yun yung sakit ni Marcos. Wala naman natatawa. Ang nakakatawa yung in-interview mo siya. Doon kami natatawa. Pero doon sa sakit ni Marcos Jr., kahit ito kahit anong sakit ni Marcos Jr. na mabalitaan ng buong Pilipinas, hindi na sila matatawa at hindi rin sila masyasyak. Hindi sila magugulat dahil
sa sinabi ng kapatid ni Marcos Jr. na nag-a-addict siya, hindi na bago yun. Hindi nakabigla-bigla yun. Saka Auntie Claire, huwag kang masyadong magpakalata na ikaw ang the second lady. Bala ka. Pag na-badshot ka kay Ma'am Shitars, nako, tanggal ang puhunan mo, girl. Oo, mag-aabogado kasi nung kukuha sa yung papanalo mo yung kaso sa kagagahan mo. Tayo na wala nang kukuha sa'yo, lol. Kaya dapat magtiyaga ka. Ikaw pag na-badshot si Ma'am Shitars sa'yo na paghahalataan niya na parang inaangkin mo na si Marcos Jr., naku, patay ka dun. Yari ka dun kay Ma'am Shitars. Oo, ratatat ka dun. Madikit pa naman yun. Ito na naman si Tito Soto. Ano na naman ba to, Tito Soto? Ano to, nakakahiya pero Soto handa na umano sa impeachment laban kay BP Sara at Marcos Jr. Baka kay BP Sara lang. Pero kay Marcos Jr. mukhang malabo. Ikaw, Tito Sen, ha? Tito Sen, kailang naging last term mo na sa senador, tsaka naging boplak ka naman. Ano ba naman yan, Tito Sen? Tsaka kung magiging handa ka man sa impeachment laban kay BP Sara, hindi na ho kami magtataka dun. Ngayon pa lang pinapakita mo sa amin na gusto mo rin talagang ma-impeach si BP Sara para ikaw ang pumalit na Vice President. Ang galing. Diba? Nakatatak na daw sa kasaysayan yun na may isang Soto na naging Vice President ng Pilipinas. Diba? Ang galing. Mga pangarap nila lahat yan eh. Ngayon, kaso nagkupal. Ewan ko na lang kung tatakbo pa to sa susunod at kung mananalo pa to, posible na talaga. Samantala ito. Paano mamaya na natin mamaya natin i-reveal yung sikat na singer. Yung sikat na singer na na may banat kay BP Sara, dito muna tayo. Sakit ni PBBM pinaliwanag ni Dr. Mata. So ano nga ba itong sakit ni BBM? Panoorin natin. Ng sakit na nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kamakailan isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Ang saninga nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis, o diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching ng ating malaking bituka o yung colon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine, kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun, yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka. Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit ngayon kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod dyan, ay karaniwan daw po sa mga taong may stress, o stress po, Doc, paano ho yung nakaka-apekto? Yes, kasi po ang pag sinabi nating stress, general na po yon sa well-being, hindi lang po bituka ang stress po pala si Marcos. Pati ating pag-isip, pati dami niya ng puso, pera. pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So, kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng namamana. lifestyle at yung pagkain doon? Eto na, namamana ba?
Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, Okay. hindi talaga siya totally namamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, Eating habits. Ano niya, eating habits. Hindi daw ito namamana, nakukuha daw to sa mga habits. So ano ba ang habits ni Marcos Jr.? Ano ba ang sinabi ng kanyang ate na habits? Ni Marcos Jr., walang iba kundi yung habits na mag-pulburonics. Ayun ang habits ni Marcos Jr. Patay tayo dyan. tulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So, ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So, basically, nasa lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na Lifestyle pagkain pala madalas talaga. o dietary habits Pero po? yung fairness ha, na ano pa pala, tawag dito na i-stress pa si Marcos. Sa dami niyang trilyones ang pera niyang ninakaw ngayon. Fairness ha. O, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit. Kabaliktaran po ng mga fiber kasi siyempre pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At sa mas maganda po na high fiber diet. Pag sobra sa pulburon, di po ba kasama yon? Hindi kasi ito di ba binanggit din ni Amy Marcos na nagmamariwana din itong si Marcos Jr. So ang side effect daw ng mga nagmamariwana ay malakas kumain. Kung doon pala na po nakukuha sa mga meat, malamang sa sobrang kaka-omads yun. Tapos biglang kakain paktay na, no? Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng, nagkakasakit ng tiyan ba? Ano ba yung mga possible sintomas? Palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo. Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka, or sumusuka talaga, at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa rin other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka, at masakit ang tiyan. Dok, sa pangadok, sumasakit din ba? Kasi balita ko yung pangalang daw sumasakit, Dok Yung punto po dapat na makita mo na dapat magpatingin ka kaagad sa doktor dahil nagkakaroon nga ang isang pasyente na may pananakit ng tiyan. Ano pong punto po, particular, Doc, na dapat siyang magpatingin na kaagad sa doktor? Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inooperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talagang magpakonsulta na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So yung persistent po, kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Oo. Gaano ho ba ito kadelikado, Doc? May mga kaso ba na life-threatening na ang diverticulitis? Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis, Nako. dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana Nako. yan. Nako. Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam niyo naman Nako. itong nana, bumubutas ito.
So pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yon, no? Pwede po tayong mamatay dahil So, ibig sabihin, hindi rin pala basta-basta tong sakit ni Marcos Jr. Kapag ito daw pala ay talagang pumutok at lumabas yung ano, may sanhin na ikakamatay niya sana. Ay, ano ba yung sinabi ko? sa infection, kailangan kaagad ng immediate operation kapag ganito. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, papaano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho naman kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. So kailangan ng antibiotics, parang ganun lang po at walang need na o kailangan na parang operasyon, parang ganun po, Dok? Yes po, kung simula pa lang, mild pa lang, yes, oral lang po ang binibigay. Opo. Dok, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, yung mga bawal na pagkain naman o gawain na habang nagpapagaling ang isang tao tulad nito sa kaso po. Nako, sana hindi bawal ang pulburon. Mawawala ng lakas si Marcos. Sana hindi bawal yun. Sana yung mga karne-karne lang. Pero kung kasama pati, naku po. Kawawa. Oo, hindi makakatulog yun. Ang Pangulo na may diverticulitis. Well, ang hindi ko pa na-mention, kunwari, naninigarilyo, yan, mas prone po. And obesity, pagka hindi natin control yung ating timbang, pwede pong mas prone po tayo. And then yung hindi regular na pagdumi, yung gusto nating pinipigilan, no? So bawal yon. So kailangan regular ang pagdumi. Kaya advice yung high fiber dahil mas lumalabas ng smooth, no? Kasali na din doon yung walking, exercise dahil mas lumalabas ng smooth yung ating dumi in comparison lang po sa sedentary lifestyle na pahiga-higa pa upo-upo all day, hindi po healthy sa katawan yon. And then, balik tayo doon sa diet na avoid tayo ng too much meat. No? Hindi po advisable na too much meat. Pwedeng may meat pero wag po too much. And i-balance po natin sa fruits and vegetables. Dok, may buntag si Admar po ito. Clarify ko lang, common ba ito na klase ng sakit? Kasi yung trabaho naman siguro ng Pangulo, marami din naman siguro mga Pilipino na nasa stress, pagod, nag-overtime, marami pong mga ganyan din po sa ating mga kababayan. Pero yung iba siguro, ngayon lang nakarinig nitong ganitong klase po ng sakit, Dok. Opo, no? Actually, yung diverticulosis, mahulog yung common, no? Yung diverticulitis, yun yung na-infect na yung diverticulosis, no? As I said, diverticulosis is yung nag-outpouching dahil nga sa lifestyle. Occasionally, pwedeng ma-infect yun and yun ang isa sa mga differential diagnosis pag isang pasyenteng may sakit ng tiyan. So lalo na mga senior citizen, pag masakit ang tiyan, nagpapacheck up, common po sa mga internal medicine, sa mga doktor na iniisip ito aside doon pa sa iba pang mga sakit katulad So ibig sabihin, nakauwi si Marcos Jr. agad noon, mild pa nga lang. Sayang. ng ulcer, iniisip do appendicitis, and of course yung mga other colon issues like mga tumor, kasali yun. Pero iniisip talaga doon ang diverticulitis. So in a sense na iniisip ng mga doktor ito na kasama sa possibilities, it's still under sa level na possible and common.
But it's not that very naririnig o nangyayari. Kasabay po ng pagputok ng issue po doon sa dinala sa ospital ang Pangulo at yun nga yung nabanggit na diverticulitis. Meron pang isa pong pumutok din at nag-viral na klase daw po ng sakit na unang na-report na ito daw yung naramdaman ng Pangulo. Ngunit wala naman, hindi naman ito kinonfirm mismo ng Pangulo. Ito pong arrhythmia due to chronic insomnia. Doc, para sa kalaman nating mga kababayan, ano muna itong arrhythmia? Well, pag sinabing arrhythmia, sa puso na po yun. Pag sinabing chronic insomnia, kulang sa tulog. So, and actually, pag mga senior citizen, sa puso na. May isa pa palang sakit si Marcos. Kasi hindi daw siya nakakatulog no? Okay. Sana madagdagan pa. Ay. prone talaga yan sa mga heart condition, no? Everybody. So, pag kulang sa tulog, pwede pong mag-malfunction yung puso, no? Kasi kailangan talaga na kondisyon yung ating katawan. So, pwedeng magkaroon ka ng chest tightness or mahirapang huminga. Pwede din po yan, kunwari ay may talagang may high blood, no? Kung may high blood, may hypertension, or mataas yung cholesterol, maapektuhan din yung pagpitik ng puso na eventually pwede po mag-lead sa arrhythmia na pwede po siyang matawag na delikado. Opo. And ano naman yung common? Same din po ba? Sa lifestyle din po ba? At saka yung paggamit din ba ng ipinagbabawal na gamot, maaaring mag-trigger din po dyan, Doc? Yes, mas common ang arrhythmia or heart issues, even hypertension sa mga paggamit ng mga bawal na gamot. Lalo Nako. na kung naapektuhan na din ang pagtulog. Konektado No? Kasi pala mas, ka. mas weak na po ang katawan kapag ganon. So yes, mas common ang arrhythmia. Kaya pala minsan nakikita natin siya nakaupo hingal na hingal, no? Kung mga ganun, no? Talagang dito niya kitang-kita mo Hingal na hingal. Nako. Marcos, tigilan mo nakakapulburundong. Ading, tigilan mo na. Ading tuloy. Dong, tigilan mo nakakapulburundong. Hindi nga makatikim ng new era na na cook. Bahala ka. Heart issues regarding paggamit ng pagbabawal ng gamot in comparison po sa mga diverticulitis. Opo, lipat lang po ako ng klase ng sakit po, Doc, kasi napapansin ko po na marami po ngayon ang nagkakaubo, nagkakasipon at nilalagnat. Ano ba ito? Panahon ba ito ng ganito? Ubo, sipon at lagnat? May season ba ito? Ito na ba yung super flu ba yung tinatawag? Doc, ano pong reason yan? Well, itong lamig ng panahon, nakakahina ito ng ating defense, no? Dahil pag ang ating humid ay mababa, dahil nga sa lamig ng panahon, nagda-dry po yung ating ilong, sa loob ng ilong. Pag nagda-dry yan, mas mahina yung ating defense. So mas madali makapasok ang mga viruses, mga bakterya sa ating ilong kasi dapat parang iwa-warm yan para maproteksyonan, no? Kaya lang dahil sa lamig, mas nakakapasok. So that's one reason. Number two is mas tayo ngayon, mas crowded tayo dahil nga malamig in comparison sa kung mainit ang panahon. No? Kung malamig ang panahon, mas maraming crowded places tayo na pwede tayong makalanghap na mga sakit doon. Kaya common ito sa mga panahon ng ganito. No? Nagsisimula ito ng mga bear, pero medyo mas malamig nga ngayong January. Opo, and yung So yan napakalinaw po na ito kay hindi nga lang nanalo to bilang senador. Pero alam naman natin ng mga Duterte supporters na sila ay mga nanalo para sa atin, no. So yun dito nalaman nga natin na na may matitinding sakit pala talaga si Marcos Jr. Kasi nga makailan lang talagang nag-viral yung paghihingal niya no. So ngayon talagang baka mga pati puso tatamaan na. Tsaka talaga yung mga nagpupulburon, mga nagdudroga, talagang sakitin talaga yan.
O kahit anong gawin mong ano ka, kung naggaganyan ka, tapos hayok ka pa sa ganyan, paktay na. Eto atang si Marcos Jr. mukhang hindi ata ito pinagpapawisan o hindi ata nag-exercise to eh. Yung exercise niya ata yung pagpunta-punta sa mga ghost project kuno no? Tapos magtuturo-turo, sasabihin niya, yeah, I'm angry. I'm angry. Galit daw siya, galit. So dito na tayo sa isang sikat na singer na may banat kay Vice President Sara Duterte. So tingnan natin. Siya po ay si Gab Pineda. Hindi ko masyadong kilala to. Ano bang kanta nito? Anong kanta ni Gab Pineda? Ang sabi niya rito, nung DepEd Secretary nga, di mo na paramdam. Ano? Hindi mo na nararamdaman. Iboboto mo pang presidente, sana okay lang kayo. Sabi ni Gab Pineda. Ewan ko kung totoong post niya to at hindi ko rin siya masyadong kilala. Alam mo, Gab, kung totoo man tong post mo kauna-una ang DepEd Secretary na highest rating, highest trusted ng taong bayan, highest tinatawag na pinakamataas na naging DepEd Secretary na ginampanan niya ang trabaho niya nung panahon ni Vice President Sara Duterte. So paano mo nasabi na hindi mo naramdaman o baka talagang hindi mo mararamdaman dahil pinklawan o dilawan ka? Baka ganun. O baka member ka din ng bangag community, ng bangag loyalistang tanga. No? So kung ikaw hindi mo naramdaman yun, kasalanan mo. Minsan kasi i-search mo, mag-research ka. Baka sakaling makita mo. Yun lang masasabi ko sa iyo. Ewan ko sinong Gab na to, hindi ko kilala tong nayubang na to. So yun mga banateros, mga kabiyaya. Ano pong may kukomento nyo dito sa pahayag ni Dr. Mata sa sakit ni Marcos Jr. At dito po sa isang sikat na singer na may banat kay Vice President Sara Duterte. Hindi niya daw naramdaman nung naging DepEd Secretary si BP Sara. Di niya, bakit? Multo ba yon para magparamdam sa'yo? Kupal. So yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.